So mga kaibigan, na aminado mismo ang GM nga po ng Los Angeles Lakers na si Rob Pelinka na kinakailangan na naman nila magsakripisyo ng trade ng mga player sa ibang team dito nga po sa Los Angeles Lakers. No? Pag-usapan natin ang magiging big adjustment ng Lakers ngayong off-season. Pero kung bago ka lang, huwag mo muna kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Alam nyo mga kaibigan, yung pinaka-greatest na trade na nangyari sa Lakers ay nung trade ng Lakers mga kaibigan, eto nga pong si Anthony Davis dito po kay Luka Doncic. Nakita naman natin, maganda ang pinakita ni Luka, nakaangat o lumakas ang Lakers pero hindi pa rin po sumapat, no? Siyempre, hindi lang naman si Luka, kasama din si Maxi Kleber, no? Nakita nyo naman, ibang player pa tulad nila Alex Len, yung mga player na yun, i-trade din niya sa Lakers pero hindi sila napakinabangan at halos wala din pong naiambag. Ngayong off-season mga kaibigan, sinisigurado ng Los Angeles Lakers na ang kanilang panibagong adjustment or sistema, starting 5, ay magpapanalo na at magpapalakas sa Lakers. Dalawang star player po ng Los Angeles Lakers ang posible mga idol na ma-trade sa ibang kupunan. So recently nakita naman natin laging nasa starting 5. Ito nga pong si Austin Reeves at si Rui Hachimura. So far maganda ang pinapakita nila, no? Pero hindi sila nakikitaan ng consistency sa play. Madalas mga kaibigan, kapag mga intense and crucial game na ay nagkakaroon sila ng maraming mga errors. So ito na yung sinasabi ko mga kaibigan, itong dalawang star player ng Lakers, si Rui Hachimura at si Austin Reeves, ay posibleng ma-trade po mga kaibigan ng Lakers dito sa kupunan ng Utah Jazz sa player po na si Walker Kessler at si Lauri Markkanen, no? Ng Utah Jazz yan mga idol. So marami nagsasabi hindi daw fair yung magiging trade na ito. Dahil nga po itinuturing na star player ng Lakers, eto nga pong si Austin Reeves at si Rui Hachimura. Tapos etong dalawang player na sinabi ko mga kaibigan ay bench player lamang dito nga po sa Utah Jazz. Alam nyo mga kaibigan, marami nagsasabi na naman ngayon, bakit kailangan pang magkaroon ng trade ng Lakers, no? Magaling naman yung dalawang player na yan, si Austin Reeves at si Rui Hachimura. So hindi nyo ba napansin mga kaibigan, kapag pinagsabay po si Austin Reeves at si Luka Doncic sa loob mga kaibigan, lalo na kapag mga intense and crucial game, halos nag-aagawan sila sa bola, no? Hindi malaman kung sino sa kanila ang ball handler. So ang Lakers kailangan lamang ng isang player na kung saan, no, siya yung magiging center of attraction, no, bukod kay LeBron James. Given na si LeBron talaga dyan yan. So marami din nagsasabi na hindi naman daw talaga yan ang problema ng Lakers. Ang problema ngayon ng Lakers, yung kakulangan nila sa sentro o sa big one. Well, tama naman kayong mga idol, kulang naman talaga sa sentro, malakas na depensa ang Los Angeles Lakers. Kaya nga po na nakaraan ay tinalakay at sinabi ko sa inyo na posible nga pong maaprubahan na yung matagal na request nga po ni Luka Doncic at ni LeBron James na makuha po bilang legit na sentro at naglalaro din bilang power forward. Eto nga po si Dwight Howard. Alam nyo, eto lang naman ang sistema na kailangan ng Lakers mga kaibigan, no? Yung baguhin po yung starting 5 nila, no? Yung starting 5 nila, halos yan din ang ginagamit hanggang sa matapos ang game. Kahit maraming bench player pong Lakers mga kaibigan, wala doon yung trust. Ito nga pong si Coach JJ Redick sa mga player na nasa bench. Yung nasa starting 5, yun yung fully trust talaga na nakita natin kayang tumagal sa laban, no? At makapagbigay ng magandang puntos sa Los Angeles Lakers. And hopefully, magkaroon ng sistema at magbabago nga po sa Lakers. Yan muna ang update natin sa ngayon. Please huwag nyo kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.